Mike, maraming salamat. Boy, thank you so much. Long time I haven't seen you. Anong reading mo sa kinalalagyan ng bansa, saan mapupunta ang lahat ng ingay ng ito, itong mga rallies, itong mga investigations? Where is this going? What is happening sa iyong pananaw? Our country now is suffering from this economically. We have yung confidence problem from investors, not only from foreign investors, but even local investors. Ang tao galit. Ang tao galit. And, if a government would have to deal with this kind of situation, that there's lack of confidence, maraming uncertainties, talagang masama para sa bansa. Saan tayo pupunta dito? Well, hindi naman natin masabi, no? Parang kung ano yung direksyon ng ating bansa, kung saan siya mapupunta. But definitely, we have to correct what's happening. Definitely, we have to address the political corruption that we are seeing now, the moral degradation in the institutions, in the persons involved in the institutions, not only sa executive, but we see it now in Congress, both in Congress and in the House of Representatives and the Senate. And parang palala ng palala. And I'm afraid for our country. I have the trust. I have this faith in our people, but we have to act. We cannot just stand idly and just watch. We really have to act on all these things and address the problem of our country. Ito ba ang pinakamalala? Ito ang pinakamalala, boy, kasi yung nakita natin ngayon, yun na yung budget process. Now we have 6 trillion in budget, di ba? Tapos, of course, inuutang natin dyan almost 2 trillion a year just to cover up the budget. Yung paggawa pa lang ng budget, inaayos na nila, meron na silang hatian, at nagkakaprograma sila sa insertions, as we have heard. Kasi di ba, pagka nag-present ang Pangulo ng budget, ipipresenta niya yan sa Kongreso, i-review yan ng lahat. Makikita mo na. Like when I was a congressman in the 3rd district, alam ko na yung pupuntang budget sa distrito ko. And then outside of that, people lobby for more budgets in their district, kung ano kailangan nila. Kailan nangyayari yung lobbying ngayon, Mike? That's even before the BICAM? Or is it during the BICAM? It's even before the BICAM, and it especially happens during BICAM. Kasi parang sa BICAM, maliit na grupo na lang eh. Na Committee on Appropriations, which is Saldico, and at that time, it was Senator Grace Poy na Committee of Finance sa Senado. Dapat pinasok na lahat ng budget dun. Inaayos nila yun, kung ano yung mga kailangan nilang gusto nilang ilagay na flood control projects, ilalagay nila doon. And then, upon release, may mga kausap na rin sila in the districts. And I'm sorry boy for saying this, at kailangan malaman ito ng taong bayan, ang pinuro ng sindikato, si Presidente. Committee on Appropriations, Saldico, fixes all the budget, ayusin natin ng kontrata, Speaker of the House, Martin Romualdez, aprobahan nila yon. Pagkatapos pipirma ng Pangulo ang releases ng mga pondong to. Kaya sinabi ko na nga, nung nakita ko na at sinabi ni Saldico na di-deliver siya ng pera kay Presidente, organisado to. Okay. Sabi nung unang video ni Zaldico, siya nautusan ng Presidente na 100 billion insertion. Siya ang nagsabi na hindi pwede, ang 50 billion, ganito, in excess. We all saw that thing. Yes, diba? yes. Explain to us more kung ano ang nangyari doon. Okay, initially kasi, when Gutesa came out, in fact, boy, ang panawagan ko was, you have to present Martin Romualdez. Kasi ang sabi ni Gutesa, nagdi-deliver kami ng pera kay Martin Romualdez. That's it. In fact, to be fair to the president at the time, tinanong ko po si Gutesa, nagdi-deliver ba kayo kay Presidente? Sabi niya, sir, hindi ko alam. Never ako nakasama. Kay Speaker Martin lang po. Ngayon, nagulat ako, lumabas si Saldico, and he was already saying, na hindi, nag-deliver ako kay Presidente. Yan na sa akin, nagulat ako, na sinasabi ko na, eto pala from day one, na may sinasabi ka na may 100 billion, may 25 billion. Ano naging reaksyon? Hindi nila dininay eh. Ang sinabi ni Senator Ting, totoo yan, pero hindi ka nag-deliver kay Presidente. Nag-deliver ka kay Trigive Olaybar, USEC, and then USEC Education, and USEC Adrian Bersamin. Sabi ni Saldi, hindi, ibang pondo yan. At saka hindi 26 billion, 52 billion yan. So can you imagine, nagkakagulo sila sa kwento that already you're looking at 25 billion plus 52 billion pesos. 77 billion. Isisingit ko lamang ito because I heard an interview of Congressman Toby Chanco Yes. na ayon sa kanya ay ang naratiba ay may nagdi-deliver ng pera sa presidente doon sa Malacanang.
particularly a certain house in front of the Malacanang Palace. Aguado. Na ayon sa kanya ay walang kinalaman ng presidente dahil ito ay bahay ni former Speaker Martin Romualdez. That's correct. How does it play into your now? Okay. Si Congressman Toby Tiangco, yung kanyang kinikwento lahat, no? On the insertions, what happened. Tama yun eh. I think ang difference lang namin is, where does it stop? Kay Congressman Toby Tiangco, ang pinapoint out niya, hindi umabot kay Presidente yan. Walang alam si Presidente dyan. Ako, ang pinapoint out ko, okay, etong mga kasama niya, yung kanyang henchman, Committee on Appropriations sinasabi, tumanggap siya. Number 1. Number 2, siya nag-approve ng budget. Number 3, and most importantly, siya nagre-release ng budget. So on all counts, merong responsibilidad ang presidente para sa akin. Allegation lang naman ito. Ano? Okay, Pwede bang halimbawa, let's take out the names. Okay, let's take out the names. We have a Speaker of the House who's corrupt. Okay, ito'y gumagalaw, ito'y nagnanakaw sa pera ng bayan. okay. Kaya ba ng Speaker gumalaw na hindi alam ng presidente? I'll tell you this. Pag tinignan mo yung flood control programs, there is a program under NEDA, National yung Development Authority, National Economic Development Authority, NEDA. Merong programa ang DPWA. So nakikita nila talaga yung requirements ng flood control based on the development of our country. So sinasubmit nila yung budget based on the NEDA flood control budget. So alam po kaagad, pag submit po pa lang, ito yung mga programang gusto mo. Pag na lumabas na to, at kung saan-saan na lumabas yung mga flood control na hindi naman kailangan, not required, not part of the program, you know that there's already a problem. Now, in the release of those projects, again, dadaan na naman sa iya. The approval is with you, and then the release are with you. Pag nakita mo yung program gumagalaw, even before the program budget is moving, then you know that there's a problem. Magtataka ka. And ang nangyari dito, boy, kasi, kaya naman naging malakihan tong usapan na to, you're talking of 300 congressmen. Lahat sila required sa 25%. Lahat sila. So, alam nila lahat at nagugulat sila, ang laki naman. Bakit naman ganon? So, what I'm pointing out, boy, is, again, without personalities, naging systemic and organized. What's happening? Dati, presidente ka, may mga departments, merong gumalaw dito sa, let's say, DSWD. Merong gumalaw ng kung ano mang mga, whatever bidding that they have there. Let's say, rice. For Baguio. Hindi mo na makikita yun as president. Diba? Wala ka nang alam doon. Pero if you're talking of billions of pesos, iba yun. Iba yun. Between the Speaker of the House at an APRO, kaya ba gumalaw ng APRO Oh no. na hindi alam ng Speaker? Never. Cannot, never. Kung puntahan natin ang kwento ni Zaldico, bakit, Mike, sinasabi ni Zaldi na hindi ako kumita ng isang kusing dito sa perang pinag-uusapan? Tinanong din sa akin yan. And in fact, ako sasabihin ko agad dito sa iyo, boy, hindi ako naniniwala. Kasama ka dyan, involved ka dyan, kumita ka dyan. Pero alam ko rin na buwaporma sila from a legal point of view. Okay. That at a certain point, they would have to defend themselves. No? Kaya sinasabi niya na ganito. Pero, as to the paper trail, as to the ledger, alam mo si Saldi, may libro eh. Hindi ko ito, kakwento ko, boy, hindi ko maintindihan to eh. Sabi ni Sergeant Gotesa, inakyat po namin, sir, yung 45 na mga, 46 ng mga maleta. Inakyat niya, iniwan niya yung 15 sa kanya. Bumaba yung 31. Sabi ko, parang illogical, ang bigat eh. Sabi ko, bakit yung ginagawa yung SAG? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Tapos naisip ko ngayon that is coming out, pinipicturan niya. Pinipicturan niya lahat ng maleta, pagkatapos ng deliver na. Kasi boy, dito hindi na bilangan ng pera. Biluhan na. Kino. Sabi ko, paano pagbilang ng pera? Ang dami nun. Sir, may kilo ho. Sabi niya, alam niyo ba, sir, na ang 1 kilo, nung ko lang dinalaman, ang 1 milyon is 1 kilo. And sabi niya, ang isang bag na gano'n, naglalaman po ng 48 million. Okay. So sabi ko, paano mo nalaman 48 million? Kasi po may post-it. So, pinipicturean pala niya, nire-ledger niya, lahat din ang document niya. So lahat ng to, documented niya. So the question is, bakit siya iba yung sinasabi niya hindi siya kumita? I would think advised by the lawyer. Huwag mo na sabihin to, huwag mo na sabihin na,
si Saldi. Sinasabihan siya ng ganon. Pero as to the truth and veracity of what he was talking about, totoo yun. Bakit niya ginagawa yun? Para sasabihin niya, o ito 30 maleta diniliver ko sa'yo. 40 maleta diniliver ko sa'yo. Now, I'm putting it together na, ay, wala yun. Pero hindi niya sasabihin na 15 lang ang akin ha, yung 31 na punta sa'yo. Ay, happy ano nang ginagawa. Ito pa, sabi sa akin ni Sergeant Cortesa, every day may nagdi-deliver ng pera. Sa Ladybug, sa Valle Verde. Sabi ko, saan galing ang pera? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Hindi ko nakikita. Basta si Mark Texay, itong dalawang to, hindi pa ito pinapatawag, and si Paul Estrada po, ang tumatanggap. Iniipon sila ay staff ni Saldico. Okay. Kinukuha nila yung pera, iniipon po nila, pagkatapos po nun, i-deliver na namin. So, ang deliver nila is 3 times a week. On average, boy, I think, hindi bababa ng 1 billion ang delivery every 3 days. Can you imagine, ito yung klase ng gobyerno na nakikita natin. Balikan ko lang yung korupsyon, Mike. Kasi you have the political actors dito sa isang banda. Tapos meron kang sistema. Paano pa ang nangyayari? Halimbawa, let's talk about DPWH. Ang nagre-release ng pera, halimbawa, napunta ay 3 billion sa isang kongresista. Yes. Saan ang gagaling ang pagbabawas? I'm not talking anymore about the 100 billion in Serio, etc. Yung doon na sa, paano ba kumikita? Paano ba ang korupsyon nagaganap? Pag pumasok sa isang district, ang mga contractors, usually may kaibigan na sila dyan, may kasama na sila dyan. So when they make a bid, okay, mananalo yung kaibigan, and then may arrangement siya sa congressman, kung sino man yung nakopo. And it's been happening. It's an open secret in Congress, open secret in DPWH. I'm not going to dignify Zaldico's statement. Yun ang sinabi ng presidente ng Pilipinas. Ang sinasabi nila ay, hindi naman sworn statement ang sinasabi ni Zaldico. Wala namang ebidensya. I mean, these are all his statements. Ba't kami maniniwala? Unang-una, si Saldico, dati pa lang sinasabing may kinalaman. Okay, for 4 months, hindi nila kinusuan si Saldico. Ang sinasabi nila, si Saldico may problema. Si Saldico ang mastermind. Si Saldico ang magnanakaw. Siya ang gumawa ng lahat ng to. Ngayon, nagsalita yung magnanakaw. That has probative value. And I'd like to borrow hindi ko to idea, sabi ni Atty. Respicio, sabi ni Harold, sabi niya may gunman na marel pumatay. Nung nahuling gunman, sabi niya, ito yung mastermind. Parating binibigyan ng value yun. Now, in the case of Saldico, sabi niya, umuwi ka rito para anuhan mo. You take an oath and you Face the music. face the music. Ako hindi. He can do it even from abroad. He can do it na pwede siyang pumunta sa consulate or sa embassy, ipa-notarize niya doon sa embahada natin. Pangalawa, yung Senado o yung ICI, anyway, yung ICI wala namang rules. But yung Senate, may rules yan. They can always suspend the rules and accept a Zoom confession under oath ni Saldico. It can be done. Pero magugulat ka, 4 na buwan tahimik sila. Nung nagsalita na siya ng Bongbong Marcos, I think in 7 days, napailan siya ng kaso. In 7 days, makakancel ang passport niya. May 2 pang tao, Mark Texay and Paul Estrada. Hanggang ngayon, hindi ko pa report to any investigation. Never been, walang case 5. Sinabi ni Alcantara pangalan, sinabi ni Saldico pangalan, sinabi ni Bernardo pangalan. Pero hindi sila nagtatago. They can be found. They're just waiting to be invited. In the same way that they're looking after, they're chasing Saldico, they can do that to Mark Texay and to Paul Estrada. Etong dalawang to, assistant lang to ni Saldico. Si Saldico may pera yan, he can hide, he can go anywhere, may mga aeroplano siya. Etong dalawang to, in 3 days, kaya nila mapauwi ito. At nagtatanong ka at itinanong mo na ito ng ilang beses kung bakit hindi pa sila ipinapatawag. That's correct. Ng either ICI or ng Senado. Pag itong dalawa nagsalita, hindi ko alam, sigurado ko kay Martin Romualdez. Hindi ko alam kung si Presidente alam din nila because ito ang dalawang assistants ni Saldi na nagdi-deliver ng pera. Anong ibig sabihin ng hindi ka sigurado kay Martin Romualdez? Sigurado ako na nagdi-deliver to kay Martin Romualdez because Gutesa also already mentioned it. Pero ang sabi nga nila, may delivery kay Pangulong Marcos. So Mark Texay and Paul Estrada would know. Ito ang magko-corroborate sa sinasabi ni Saldico. In your estimation, Mike, makukuha ang dalawang ito? Ipapatawag ang dalawang ito? Kung gusto talaga nila. Kung ang script kasi nila, boy, is, ito ang script nila final. Saldico ang mastermind. Kasama yung DPWH officials. Kasama yung mga congressmen.
May sinabi sila E.S. Bersamin at saka Pangandaman. Nawala na, kumimik na. Di natin alam nangyari. May mga dinamay silang senador at saka mga congressmen. Si Martin Romualdez hanggang ngayon wala pang kaso. So ano ang aking pananaw? Binabalansin nila, tinitingnan nila. Kung tanggap na ng tao, tatahimik na. But as long as the people will continue to protest, the people will continue to reject the script that they're proposing, the script will come out. What happened between Zaldi and Martin Romualdez? From what I understand, and this is coming from talks from friends of Saldi, na nung una, protect all. No case, no worry, stay away, get out of the country. Then eventually nagka-problema. And then they're seeing the cases coming out, may final na sa kanya, lumalabas na, parang, uy, ako lang maiipit dito. And then eventually, I would think na si Saldi said, okay na to. Kasi if you're looking at from Saldi's perspective, tauhan nyo lang ako eh. Diba? Third in hierarchy ako o fourth in hierarchy ako. Ang malaking bulto ng pera, dinideliver ko sa inyo. And after 2 years, even if they survive what is happening, si Saldi will always be in jail. Diba? Pero, pag nagsalita na siya ngayon at sinabi niya talaga na hindi siya at merong ibang mastermind, then it could be a different situation for him in the future. Pero your advice to Zaldico, if you were asked, is for him not come home. As of now, hindi. Kasi, delikado eh. You know, Gutesa, what happened to him? What happened to him? Okay. Let's go to Gutesa na. Okay, he went to the Senate. Tapos, Pero bago Senado, Mike, paano mo natagpuan si Sergeant Gutesa? okay, maraming mga haka-haka. Sabi nila si GMA yan, inutusan si Mike. Ano mo ba yung mga sinasabi? Former President. Former President. Tapos, may connection yun kay Inday Sara, may kung ano no. Simple. A friend of mine went to my office and we were talking and he said, Mike, bakit gusto mong pakinggan to? Sabi ko niyan, ito yung isa sa mga nagdi-deliver ng pera. Doong sa case ni Saldi ko. Sabi ko talaga, to si Gutesa and I spoke about it, snippets, kwento-kwento. O sir, nagdala kami ganito, nagulat ka kami. Sa baha pala yun, sa flood control pala yung pera na yun. Kinuwento niya yung isang kasama niya na Siya, Mike. hindi, Nagkita talaga. nagpunta siya sa akin. Okay. Nagpunta siya. Tapos, the reason why siya nagkwento sa akin, kasi that time, Senator Mercoleta was chairman of the Blue Ribbon Committee. So, I guess he wanted to give guidance or he wanted to tell his side of the story. I went to Senator Mercoleta, sabi gusto mo kausapin ng tao to. Sabi, sino ba yan? Kilala mo ba yan? Sabi ko, kilala ko, yung nagpakilala. And fasted ko yung nagpakilala. And I'm sure, okay itong sinasabi ni Sergeant Gutesa. Sinabi ni Gutesa, nagkwento siya. Lahat ng kinikwento niya. Marcoleta appealed to him. Sabi ni Marcoleta, Senator Marcoleta, alam mo Sarge, sabi niya, itong nangyari sa bansa natin, grabe na. Itong ganito, sabi niya, sobra na. Maawa na tayo sa mga anak natin. Sabi niya, kung pwede, magsalita ka na. Kasi supposedly, grupo sila na magsasalita. Alam mo, nung nag-uusap kami sa Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ano tingin mo mangyari sa akin? Ako, alam mo Sarge, normal yan, babatikusin ka, sisikat ka, manang. Ang sabi pa niya sa akin eh, wala naman sir sila mababati ko sa akin, sundalo lang naman ako. Why was he coming out? Why was he willing to talk? Mukhang sa circles nila, nag-uusap sila ng, grabe, ito pala yun. Ito pala yung pera. Tapos, binaha yung kamag-anakan niya, binaha yung asawa, yung pamilya ng isa. So may personal na harana sana ganun. Oo, tapos parang inaano nila, ito pala yung pera dinideliver natin. Kasi flood control eh, height of the flood control investigation. Tapos yun nga, nakikita lang bilyon-bilyon. So, when Sergeant Gutesa eventually decided, one of the provisions of this affidavit was nagre-request siya ng witness protection program. Pero nagulat ako nung Senate hearing, nireject, hindi naman niya nireject. Sabi niya hindi, di ba? Isa. Oo, Naparol siya yun. Oo. initially, after nun, doon na kami nakita. Kinupkup siya ng mga kasama. I'm sorry, Mike. Tama ba? Publicly niya sinabi na hindi niya kailangan. Yes. Di ba? Yes. Okay. Pagkatapos, after nun, boy, nawala na siya. Hindi kami nag-uusap lang kami through a third party. And then sabi, okay siya, lahat ng reports, okay naman siya, tapos yung pamilya, okay naman. Then eventually, okay kuha ng reports, hindi na siya makalabas. Detained na siya. Pagkatapos doon,
No, di ba nag-deny yung Navy, deny okay lang sa akin. I mean, it's okay, I understand that they have to deny it. Ngayon ata wala na siya dun. Meron kami nakukuhang reports kung nasaan siya. But anyway, boy, napabaliktad na nila. Oh, because just before the first video of Zaldico, napabalita that he recanted. Yes. Oo, na bumaligtad na Yes. babawiin niya lahat ang kanyang sinabi. Yes. So what is your story? Nung nalaman ko na yung pag-recant niya at yung dinedyo pa siya, yun ang pagkakalam ko, no? Coming from the reports coming from the family. Siyempre nalungkot ako. Tapos medyo nagalit ako. But eventually naisip ko, hindi kawawa yung tao eh. Paano mo sisisihin yung isang tao na nag-isip para sa bayan, pagkatapos na yun naman yung pamilya na iniipit. Yung pamilya niya may danger. So, kung ako man yun, siguro pipirmahan ko lahat ng papapirmahan nila at sasabihin ko lahat ng gusto na sabihin. Kaya nga nag-a-appeal ako, napakawalan na nila because nung sinabi na ni Saldi ko na nagdi-deliver akong pera, ko okay na. At least si Gutesa hindi na siya yung main na naging problema. Eh biglang sinabi ng second part, totoo lahat na sinabi ni Gutesa. Oo. Naku, sabi ko, nawala na naman. Hindi na after that, hindi na namin siya alam kung nasaan. I will not engage, sabi ng presidente. My conscience is clear, sabi ni Martin Romualdez. May mga calls pa na, no, we're not going to call for anybody's resignation. This is transparency rally. This is an accountability rally. What do you make of this whole thing, Mike? You know, the problem with the analysis of some group is that they're saying, you know, para sa akin boy, pag sinabi mong BBM resign, it is not only about the person. It is the office of the president. You have failed in governance. You have failed in stopping corruption in your administration. And I will go even to the extreme of saying, you knew and you were the head of the organized corruption happening in government. Now, up to the president to prove himself innocent. Kailangan niyan sagutin si Saldico for 3 years. He was the chairman of the Committee on Appropriations. You do not become Committee Appropriations chairman if the president doesn't want you to be the chairman. The Speaker of the House, poder din ng presidente yan. Sa lahat ng naging eleksyon ng speakership, pag sinabi ng presidente itong dapat na speaker, ito yung magiging speaker. Ngayon, mas gusto ko pa nga yung ibang nagsasabi na BBM Sara resign. Diba? Congress abolish, Senate abolish, puro kayo corrupt. Mas malinaw pa sa akin yung ganang panawagan. Pero sa akin naman, extreme yun. Because from my point of view, etong kay presidente na nangyaring corruption with the budget came from his office, headed by his office as president of the country. Speaker, Committee on Appropriations. Sabi nila, may corruption din dito sa OVP eh. Okay, sinasabi niyo OVP. First and foremost, pending yan sa COA. You're talking of 800 million pesos. The actual na pinag-iimbestigan ngayon sa COA, out of 125 million, is 73 million pesos. I'm not gonna go into details, but the point is, you read the COA review of all departments. On average, DSWD, lacking of documents, deficiencies, 5 to 10 billion. Pumunta ka ng DPWH, 50 billion pesos. Pumunta ka ng Department of Health, lacking in documentation, requirements, deficiencies, rejected, disallowed. Ilan tong bilyong piso? Ang punto ko, yung mga opisina lahat nagkakaproblema from time to time as a public office. Because when the COA reviews your budget, you have to make proper submission. You have to complete the requirements. Lahat kami may mga pending reviews. Pero itong corruption na nangyari, na insertion, delivery, klaro laking kwento ni Saldico. Klaro na nakikita natin sa program funds. So, going back to my point, sabi mo, re-reject lang nila, hindi totoo, hindi totoo. Tama. At yan naman talaga magiging legal position ng mga taong to. Pero, hindi tanga ang taong bayan. Hindi tanga ang mga taong nanonood, nakikita, na ano talaga yung nangyari. Everyone reads, everyone tries to find out ano ba nangyari sa bansa. At lahat tayo bulat. Lahat tayo parang, wow, shock. Ganito ba talaga nangyari? Diba? Okay. There are also people now who are taking the position of, okay, anybody but Sara. Hindi kasi yun ang
ating saligang batas eh. That's the political component of this whole mess. Yes. Kasi it's not purely a corruption issue. There's politics involved. Yes. Oo. Kahit na sino, wag lang si Sara. Okay. Ako, nung eleksyon, ang kakampi ko si BBM at si Inday Sara. I've never spoken against the president until this time. I've been very quiet. I'm in the private sector, tahimik ako. When Gutesa came out, Saldico came out, and I saw the entire process of what they were doing, grabe. Ngayon, if you observe and if you notice, talagang lumalabas ako at nagsasalita. At walang kinalaman dito ang former President Gloria Macapagal Arroyo. Wala. You Wala were talaga. asked by the former president to speak out, to take care of Gutesa. Walang kinalaman dito si former President Gloria. Yes, and now I've been coming out on my own. I don't need President Gloria Macapagal Arroyo to guide me or to tell me where to go. Kaya, to be fair to VP Inday, hindi kami nag-usap, kami nakikita. Number one, inaatake niyo siya dahil sa naging problema ng tatay niya. Hindi naman problema ni Inday Sara yung EJK eh. Nung mayor naman siya, wala namang EJK. If Inday Sara will resume the presidency, whatever personal sentiments she has, whatever hurt, whatever feelings of hatred and anger that she has to set it aside. Kailangan bansa ang unahin niya. Tanggalin niya yung sentimiento, bansa ang unahin niya. At inuulit ko, in the next 2 years, assuming nakapag-assume siya at puro away, puro gantihan, hindi, she will not be the correct president in 2020. Kasi nasabi ko lamang ay kung saan ang gagaling itong attitude na ito, itong attitude towards VP Sara, naluntok ng mayor. Di ba yung nakita ko ay iso alilupe. Yes. On, Pero alam mo, boy, sa akin, gumagawa lang sila ng rason. Kasi kahit na nakita ko na naluntok siya, hindi ko rin gusto yun. Although nung that time, mayor pa lang siya, bata pa lang siya, and then nung meltdown, ito, gagamitin yung rason versus the corruption that's happening in the country versus what is being ravaged, the plunder that's happening. Walang ospital yung mga tao, walang edukasyon, binabaha, maraming nalunod because meron ka lang nakikitang problema dito sa tao. does it make sense to you? Doesn't make sense. Lahat tayo may problema eh. Ako, nagkakaroon ng problema. Hindi ka naman perfecto. Nagagal ka, pumipitik ang ulo mo. I'm sure, boy, it happens to you. Yeah. But if you will use that on a question of governance, on a question of moral and political correctness, Nasa succession. and Gusto succession, parang mali naman ata. Di ba? Parang mali naman ata na, wag na lang yan kasi bahala na lang to. Nakawan lang tayo na the next 2 years o bahala na lang yung nangyaring nakawan for the past 3 years. Kesa naman ito, parang mali. Yun, may mga, of course, may mali yun. Okay. With the rally that happened yesterday, at saka the rally for transparency of the Iglesia ni Cristo, anong basa mo, Mike? The people will have their own conclusion of what really transpired in the country. And I am very confident and I have faith in the people that they will do what is right. They will do what is best for the nation and what they see is what is happening to us. Mike, anong panawagan mo sa taong bayan at ang panawagan mo na may kinalaman kay Sergeant Gutesa? Unang-una para kay Sergeant Gutesa, yung po mga taong may hawak sa kanya, nakuha niya na yung gusto niyo eh. Nagawa niya na ho yung recantation, na videotape yun na ho siya. Yung sundalo ho yung taong yan, nagsilbi niya yan sa bayan. At nung lumabas siya, yun din ang paniwala niya. Nagsisilbi siya sa bansa. Kung pwede ho, pakawalan niyo na. Pabayaan niyo nang bumalik sa pamilya. Doon naman po sa ating mga kababayan, ako ho, malinaw ang issue. Si Saldico, Chairman ng Appropriations, siya gumagawa ng pondo ng gobyerno, kasama si Speaker Martin Romualdez, kasama ang Pangulo, merong korupsyon. Ginagawa nila yung korupsyon at umamin na naman sila sa bigay ng pera. Kailangan po nating lumabas. Physically, boy, we have to come out. We have to campaign. We have to talk to people. Kailangan po nating itulak tong isyong to dahil hindi naman to para sa atin na lang eh. As I've said ako, paparating na ako sa pagiging senior citizen. Ayokong maiwan yung anak ko na lumalaki at ito yung nakikita niyang bansa, ito yung nakikita niyang kinabukasan. Bakit po tayo kailangan lumabas? Kasi pag lumabas po tayo, dyan na lalabas ang mga armadong serbisyo, ang mga gobyerno, ang mga negosyante.
Hindi lang to the military and the AFP. I'm talking of the business sector. I'm talking of civil institutions. Nasabihin nila, ayaw na namin to. Dahil yung ginawa nilang korupsyon dito sa ating bansa, masyadong talamak, masyadong garapan. Mike, maraming salamat. Thank you, Boy. Mabuhay ka.